at bumuhos pa ang presensya niya para baha ang kapangyarihan ng Diyos sa ating kalagitnaan. Amen! Hallelujah! Mga kapatid, kahit pa ang mensahe ng ating kapatid si Brother Manham, pinakita niya para ang kapangyarihan ng Diyos ay kumilos, ang panalangin ay may kinalaman. Hallelujah! May kinalaman na malaki ang panalangin. Hallelujah! Sino ba ang dapat manalangin? Minsan nagtuturuan. Di ba? Turuan yan eh. Ikaw, ama ka ng tahanan, dapat ikaw ang manalangin. Kaya yung nanay, tulog na ng tulog. Hindi po ganun, mga kapatid. Sino ba ang dapat manalangin? Sabi ng mga anak, ito na siguro tatay, nanay, kayo na manalangin. Hindi po ganun, mga anak ng Diyos. Sa Acts chapter 21, ating tingnan, mga kapatid, verse 5. Ito ay mga manampalataya lamang ang ating concern, mga kapatid. Yung hindi pa mga believer, hindi ating concern yan. Acts chapter 21, verse 5. At nang mangyari na, maganap namin ang mga araw na yaon, nagsialis kami at nagpatuloy sa aming paglalakbay. At silang lahat, pati ng mga asawa at mga anak, ay humatid sa aming paglalakbay hanggang sa labas ng bayan. At sa paninutluhod namin sa baybayin, kami nagsipanalangin at nagpaalaman sa isa't isa. Yung tatay, yung nanay, yung mga anak, dapat manalangin. Amen? Sa Acts chapter 20, mga kapatid, sabi ng Biblia, Acts chapter 20, okay, 27. O 36 na lang, mga kapatid, 36. At nang makapagsalita na siya ng gayon, ay nanikluhod siya at nanalangin kasama silang lahat. Yung mga believer dito sa lugar ng Efeso, mga kapatid. Lahat dapat manalangin. Hindi lang po mga tatay, hindi lang po mga nanay, hindi lang po mga elders, hindi lang po deacons, hindi lang po pastor, pati mga kabataan manalangin. Hallelujah. Tayong lahat ay manalangin, mga kapatid. Tandaan niyo po, mga anak ng Diyos, sa Matthew chapter 18, verse 18, ito yung tinatawag na church authority. Matthew 18, verse 18, mga kapatid, ating basahin. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Muling sinasabi ko sa inyo, na kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa, ang nauukol sa anumang bagay na kanilang hihingin, ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Church, ano ba ang nais kong gawin ng Diyos sa ating kalagitnaan? Ano ba ang nasa puso ninyo? Meron ba kayong desire dyan sa puso ninyo? Meron ba kayong desire dyan, mga kabataan? May desire ba kayo, mga kabataan? Na makita ang church na ito ay nagdalagablog sa kapangyarihan ng Diyos? May desire ba kayo, mga kabataan? May desire ba kayo, mga nanay? Mga tatay? Na makita ang kapangyarihan ng Diyos sa iglesia ito ay umaapaw na dumadaloy sa ating kalagitnaan. Ang mga gifts na yan, 9 gifts, 9 fruits of the Holy Spirit, kapag ang presensya ng Diyos ay umapaw, napuspos kayo, napuno kayo, hindi lang ay napuno, ang natawan pa kayo sobrang puno. Church, kung paano ang isang barko, kapag low tide, mahirap siyang pagkakawin. Pero kapag nag-high tide, ang barko ay madali nang magalawin, mga kapatid. Bakit? Sapagkat ang tubig ay umaapaw na. At gano'n ang presensya ng Diyos. Ang kapangyarihan niya, kapag umapaw ang presensya niya, madali kumilos sa ating kalagitnaan. Hallelujah! Hallelujah! Kung
kaluluwa. Kaya kailangan kayong mga kapatiran ng inyong mga magagawa, mga kapatid. Tandaan niyo mga anak ng Diyos. Nangako ang Panginoon sa Acts chapter 1 verse 8, "But you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you." 1 Corinthians chapter 4 verse 20. Mga kapatid, hindi lang po ang kaharian ng Diyos ay sa salita. Hindi lang po siya doon sa salita. 1 Corinthians 4:20, sabi po ng ating Panginoon, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Logos ang tinutukoy dito. Hindi lang po ang kaharian ng Diyos ay puro kapahayagan ang dumadaan. Sabi ng Panginoon sa Mark 16:16, mga kapatid, ating intindihin ang mga salita ng Diyos, mga kapatid. At tayo po ay makibahagi sa mga salitang ito at gawin nyo sa inyong mga tahanan ng mga tungkulin. Paano ba ang kapangyarihan ng Diyos ay malayang dumaling sa inyong mga buhay? Ating buksan ang ating mga Biblia, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, at lalaki, verse 17, ang mga tandang ito sa nagsisampalataya. So, ang mga mananampalataya ay hindi lang yung mga kapahayagan ay logos ang binibigay ng Diyos sa kanila. Sumusunod din yung tanda ng kapangyarihan. Amen? May kapangyarihan din sumusunod. Church, listen! Sapagkat kapag ang kapangyarihan ikaw'y dumagon sa ating kalagitnaan at may maintain ang kapangyarihan ko ng Diyos, matatag niya ang gawain ng Diyos sa huling araw na ito. Hallelujah. Amen! Matatag niya ang gawain ng Diyos. Tagdaan ito ng Das Marinas na may isang tunay na gawain sa lugar na ito na tinubos ng dugo ng ating Panginoon. Mga kapatid, kapag ang church ay walang kapangyarihang kumikilos, ang church na yan ay isang pangkaraniwan lang na simbahan. Wala kayong pinagkaiba sa mga denominasyon. Wala kayong pinagkaiba sa mga churches sa ating panahon. Lalakip ang mga tanda ito sa mga sampalataya, mga papalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, mga sasalda sila ng mga bagong wika, sila ay magsisihawak ng mga ahas at kung magsinom, sila ng mga bagay na makakamatay sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Kapatong nila ang kalamang kamay sa mga may sakit at siya ay magsigaling. Hindi ba one time si Pablo? Natuklaw siya ng ulupong. Sabi ng mga tao, siguro ang taong ito ay may mga kasalanan. Ang akala nila si Pablo ay mabubuwal na lang sapagkat nabagsik ang ahas na kumagat sa kanya. Pero laking gulat nila, si Pablo hindi malang napaan. Amen? May kapangyarihang taglay ang mga anak ng Diyos. Amen? Hindi na yung salita ang nasa ating mga anak ng Diyos. Pag church ay ang nagsasabihin sa inyo, ang kapangyarihan ito dapat ay kasabay na gumagawa sa ating kalagitnaan. Anong kapangyarihan? Kapangyarihan para magbago ng buhay, magbago ng puso, magbago ng kaisipan, magbago ng mga anak ng Diyos. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Kapangyarihan para magpagaling, mga kagilag-gilag at magawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Alam niyo ba mga anak ng Diyos, marami pa buhay ito ang hindi pa matino. Alam niyo ba nakakalungkot para bagang ako ang magsusulat sa Diyos? Yung mga hindi matitino, wala man lang silang pangamba sa buhay nila. Yun ang nakakalungkot. Marami pang Kristiyano dito ang hindi pa matino ang buhay. Pero kung sino pa yung mga hindi matino ang buhay, wala silang pag-aalala sa buhay nila. Sino pa ang hindi mga